Hello everyone, good day. My name is Jamal Keji, and for today's video, me and Jana were going to discuss the introduction of this chapter, which is the chapter 10, Organizational Change and Stress Management. 10.2 Forces for Change, 10.3 Plan Change, 10.4 Organizational Change, 10.5 Approaches to manage organizational change. First is the introduction. Organizations are dynamic entities and change is inevitable. Even the most successful organization must adapt to environmental changes to maintain their market position. Managers are responsible for identifying these changes and incorporating them. Though they may face resistance from the workforce, a good management team adapts to change quickly and appropriately as change occurs at various levels, requiring innovative and creative strategies. The challenge lies not in deciding the strategy but in executing it effectively. Ang mga organisasyon ay patuloy na nagbabago at hindi maiiwasan ang pagbabago para mapanatiling matatag sa merkado. Kailangan ng manager na matukoy at ipatupad ang mga pagbabagong ito, ngunit minsan ay may pagtutol mula sa mga empleyado. Mahalaga na maging maagap at mahusay ang pamamahala sa paghandle ng pagbabago at stress na nararanasan ng mga empleyado sa kanilang trabaho. Next is forces for change. Change refers to making things different, and in organizations, it's unavoidable. According to Newstorm, organizational change is any alteration occurring in the work environment that affects the ways in which employees must act. Organizations must adjust to rapid external and internal changes to capitalize on new opportunities. Ang forces for change ay mga dahilan o puwersa na nagtutulak sa isang organisasyon na magbago mula sa loob o labas nito. Ang forces for change ay nahahati sa dalawa. Ito ay ang external forces at internal forces. Sa external forces ay may nature of workforce. Ang nature of workforce, change in demographics, increase the need for workforce diversity influencing organizational structures and relationships. Nagbabago ang demographics ng workforce tulad ng edad, kasanayan at kultura. Halimbawa, ang isang kumpanya ay maaaring magdagdag ng diversity training dahil sa pagtaas ng bilang ng mga empleyado mula sa iba't ibang kultura. Economic condition. Factors like recession and financial instability affect supply and demand for capital, labor, and resources, prompting organizational change. Sa economic conditions naman, ang ekonomiya tulad ng recession ay nakakaapekto sa mga desisyon ng organisasyon. Halimbawa, sa panahon ng economic recession, maaaring bawasan ng isang kumpanya ang budget nito at magtipid sa mga resources. Next naman is competition. High competition necessitates innovation and rapid adaptation to meet evolving market demands. Ang kompetisyon sa merkado ay nagtutulak sa mga kumpanya na maging innovative. Halimbawa, ang isang tech company ay maaaring maglabas ng bagong produkto upang hindi ito mapag-iiwanan ng kanilang mga kakompetensya. Next is technology. Technological advancements streamline processes and enhance competitiveness. Binabago ng teknolohiya ang paraan ng pagtatrabaho sa isang organisasyon. Halimbawa,
Maraming kumpanya ang gumagamit ng online collaboration tools ngayon para mas madaling magtrabaho kahit remote. Next is the consumer preferences. Changing customer expectations for high-quality products at lower cost requires organizations to continuously adapt. Sa consumer preferences naman, nagbabago ang gusto ng mga customer kaya kailangan mag-adapt ang mga kumpanya. Halimbawa, kung lumilipat ang mga customer sa eco-friendly na mga produkto, kailangan mag-adjust ng mga kumpanya sa kanilang offerings. Number 6 is political scenario. Government regulations and the political climate often drive organizational adjustment. Ang political scenario ay ang mga patakaran at regulasyon ng gobyerno ay maaaring magdulot ng pagbabago sa operasyon ng mga kumpanya. Halimbawa, kung magpapatupad ng bagong tax regulation, kailangan mag-adjust ang kumpanya sa kanilang financial plans. At sa internal forces naman ay may tatlo. First is the behavior of management. Behavior of management. Poor guidance or support from management can trigger the need for change. Ang kilos ng management ay maaaring magdulot ng pagbabago sa organisasyon. Halimbawa, kung hindi maayos ang pamumuno ng isang manager, maaaring magkaroon ng restructuring upang mapabuti ang operasyon. Next is interpersonal conflicts. Conflicts between managers and subordinates may necessitate structural adjustment. Ang interpersonal conflicts naman, ito ay ang mga alitan sa pagitan ng mga empleyado ay maaaring magtulak ng pagbabago. Halimbawa, ang isang team ay maaaring i-reorganize upang mabawasan ang mga conflict sa pagitan ng mga miyembro. Next is the perceptions of employees or employee perception. Ambiguity in roles and unclear expectations can push organizations toward change. Kapag hindi malinaw ang tungkulin ng empleyado, nagiging sanhi ito ng pangangailangan ng pagbabago. Halimbawa, ang isang kumpanya ay maaaring magpatupad ng training para maliwanagan ang mga empleyado sa kanilang roles. Next is plan change. Plan change is a deliberate goal-oriented process managed by change agents, individuals responsible for facilitating change within an organization. Unlike a spontaneous change, plan change is strategic and carefully executed. Ang plan change ay isang planadong pagbabago na sinusuportahan ng mga change agents sa isang organisasyon. Halimbawa, sa isang restaurant, ang mga waiter ay humihiling ng mas flexible na oras sa trabaho. Ang manager ay nagdesisyon na mag-implement ng flex time o flexible hours upang mas matugunan ang personal na pangangailangan ng mga empleyado. Ito ay isang halimbawa ng plan change. Next is resistance to change. Resistance often arises as employees feel that change threatens their security status or workplace relationships. It may stem from both internal and external sources. While resistance can be challenging, it may also foster open discussions, providing valuable insights for refining change in strategies. Ang resistance to change ay pagtutol ng mga empleyado sa pagbabago dahil sa takot sa kawalan ng seguridad, pagbabago ng routine o pagkakaroon ng ibang kasanayan. Next is sources of resistance. Ang sources of resistance ay nahati sa dalawa. Ito ay ang internal sources at external sources. Sa internal sources naman, ito ay ang
paniniwala, personalidad at pangangailangan ng empleyado. Halimbawa, ang mga empleyado na matagal na sa isang proseso ay maaaring mag-resist sa bago dahil sa takot na hindi nila kayang mag-adjust. Ang ikalawa naman ay external sources. Una sa external sources ay ang structural inertia. Kapag may mga established na proseso at routines ang isang organisasyon, nagkakaroon ito ng inertia o katatagan. Dahil dito, nagiging mahirap para sa mga tao at sistema na tanggapin ang mga pagbabago. Halimbawa, ang isang manufacturing company na sanay na sa manual na assembly line ay maaring humadlang sa pag-adapt ng automation dahil babaguhin nito ang nakasanayan nilang paraan ng trabaho. Number 2 is limited focus of change. Kapag ang pagbabago ay pinapatupad lang sa isang departamento, limitado ang epekto nito sa kabuuan ng organisasyon. Pwedeng hindi maging effective ang pagbabago dahil ang ibang parte ng organisasyon ay mananatili sa lumang sistema. Halimbawa, kung ang bagong software ay ipinapatupad lang sa customer service team pero hindi sa sales at marketing, posible magkaroon ng miscommunication at inefficiency. Number 3 is group inertia. Ang mga grupo sa organisasyon ay kadalasang sumusunod sa mga nakasanayan nilang norms o practices. Dahil dito, mahihirapan ang isang membro na mag-introduce ng pagbabago dahil may pressure na mag-conform sa grupo. Halimbawa, isang team na sanay sa manual record keeping ay maaaring tumutol kapag may nagsuggest na mag-switch sa digital documentation dahil makakaapekto ito sa kanilang routine. Number 4 is threat to expertise. Ang mga specialized teams o individuals ay pwedeng makaramdam ng threat sa kanilang expertise kapag may structural changes. Natatakot silang mawalan ng halaga o mabawasan ang kanilang papel sa organisasyon. Halimbawa, ang IT department ay maaaring tumutol sa paggamit ng third-party cloud service dahil pakiramdam nila ay mababawasan ang kanilang control at relevance. Number 5 is threat to establish power relationships. Kapag ang pagbabago ay nagre-reallocate ng decision-making authority, maaaring makaramdam ng insecurity ang mga nasa posisyon. Ang mga taong ito ay madalas na mag-resist para mapanatili ang kanilang pagkapangyarihan. Halimbawa, isang manager ang maaaring tumutol sa pagde-decentralize ng authority dahil natatakot siyang mawalan ng control sa kanyang team. Number 6 is threat to establish resource allocation. Ang mga grupo na may control sa malalaking resources ay maaaring tingnan ang pagbabago bilang banta sa kanilang control. Magre-resist sila para mapanatili ang kanilang impluensya at operational advantage. Halimbawa, ang isang departamento na may hawak ng malalaking budget ay maaaring tumutol kapag nire-redistribute ang pondo sa ibang areas dahil baka mawalan sila ng prestige o operational capacity.